Malakas ang hangin dito sa amin ngayon. At kami ay lalabas dahil naubos na yung laman ng gasol. Ayan. Hello, magandang gabi po sa ating lahat. Nakasalan yung aming ulam ngayong gabi. Ayan. Dahil kanina pa ito kumukulo, kaya i-check natin kung luto na. At tikman na rin kung tama lang yung nilagay kong panlasa. Ang bango. Ang niluluto ko pala ngayon ay ito ginataang suso. Ang bango ng gata. Hello, magandang araw po sa ating lahat. At ngayon ay araw ng Linggo. Nakapagsimba na ba ang lahat? At yung iba na kagaya ko na hindi nagsimba ngayong Linggo. So ngayon dahil tanghali na, 11:30 na ng tanghali. At magluluto pa lang ako ng ulam namin. Ito longganisa. So ayan, isasalang ko pa lang itong kawali kung saan ako magluluto at may kaunting tubig. Ganito kasi ako kapag nagluto ng ganitong longganisa. Niluluto ko muna sa kaunting tubig bago ko iprito. Kasi nga ito pag diretso pag diretso prito ito, anong tawag doon? Magkakalat lang siya, sayang, kaya i-boil muna sa kaunting tubig at kapag na-form na, nabuo na ba, saka lang iprito. Tamad version yung gagawin ko ngayong pagluluto. Ayan, hindi pa masyadong kumulo yung tubig pero ilalagay ko na itong longganisa. Pero kumukulo na rin siya, nagsisimula ng kumulo. Dalawang supot yung iluluto ko ngayon para minsan lang luto na lang. At kapag uulamin na mayang hapon, painit na lang o di kaya maghahanap ako ng gulay kung saan ko ihahalo yung iba. Para hindi naman purong longganisa. Ngayong tanghali lang yan, puro. Pero mamaya siguro kuha ko ng bunga ng aming papaya at saka dahon ng malunggay. Meron naman dyan. Ayan nakulo na. Pakuluan lamang ito para ma-form, mabuo nga yung laman. Para kapag ipinirito, maganda, hindi magkakalat sa kawali kung saan nagpiprito. Yan. Kaunti lang yung nilagay kong tubig. At kapag naubos yung tubig nito, dito ko na rin siya ipiprito. At hindi na rin ako maglalagay ng mantika kasi yung longganisa kusang maglalabas ng mantika yan. Lalo na kapag natsambahan mo yung matabang karne ng pork na ginawang longganisa, yun. Grabe ang mantika. Halo-haluin lamang para mas mabilis mabuo yung laman. Ayan Ganyan yung itsura niya, Buo na yan, pero pauubusin ko lang yung tubig kasi kaunti lang naman yung nilagay ko. Parang marami yan kasi nga kumukulo, pero kaunti lang yan. Malapit nang maubos yung tubig na nilagay ko. At tingnan nyo naman yung nagkaiba ng longganisa kanina, Form na siya kasi mukhang matigas na.
Ganito na pala ang itsura, dry na dahil wala ng tubig dahil sinipsip na ng longganisa. Char! Perfect ang pagkakaluto, hindi kumalat dyan sa lutuan, buong buo yung longganisa kahit panong tinanggal ko na yung mga tali nila. Tsaka tinusok ko na rin dun sa pinakagitna para mas lalong maluto pa sa loob. Luto na ang mga ito pero niluluto ko pa ng kaunti kaya naman alalay ako sa paghalo at saka alalay rin yung apoy niya hindi masyadong malakas para hindi naman masunog. At dahil nakapagluto na ako, kaya kukuha na ako ng ulam namin ngayong tanghali. At kumain na rin ba kayo? Kainan na po. At tignan nyo, oh. Yan. Perfect ang pagkakaluto, hindi masyadong sunog. Saktong-sakto. Ang dami kong audience na ngauli. Ayun, oh, diba? Sarap isaw-saw sa suka na may bawang. At saka buo pa, hindi siya kumalat. Ganda ng kulay. Sarap papakin pero hinay-hinay lang sa pag-uulam ng ganito. Mahirap na. Pasensya na at maingay yung TV. Nanonood sila ng drama na Pipito Manaloto. Yan, nakahanda na yung mga plato. At saka may egg pa dito. Yung tira namin kaninang umaga. Hilagang itlog. At saka kanin. Kain po. Hello! Kainan na. Siyempre, yung ulam namin, longganisa. Type kong sausawan ngayon ay ketchup. Pas muna sa suka na may bawang. Ayan. Sa ketchup muna ako. Yan, oh, sarap. May hinahanap akong longganisa na tikman ko nung bata pa ako. Ang sarap niya kasi mabuhaghag ba kahit na form at ang sarap ihalo sa kanin. Na hanggang ngayon hindi ko pa nakikita. Iba talaga ang gawa noon kaysa ngayon. Kain po. Kanina pa ako kumakain. Kung hindi pa kayo kumakain, tara, kain po tayo.